Good morning po sa ating lahat. Good morning ba? Good afternoon. Makapaglakad-lakad kaya. Magaya si Brother Eugene. Maganda ang pagkakabanat kanina. Medyo madilim sa lugar na ito. Nanggit-nanggit na pa naman si Brother Eugene. Pero salamat sa Panginoon at tayong lahat ay naririto pa sa unang linggo ng 2025, first Lord's Day 1 ngayon, di ba? Last year ay isang taon natin tinalakay yung Heidelberg Catechism, di ba? 52 Lord's Day. Kaya kung titingnan nyo, sa loob ng isang taon may 52 weeks. So kada araw ay araw ng Panginoon. Kaya nga tayo, di ba, may bilang yung ating araw ng... Siguro tataka yung iba, bakit ba sila may bilang ang kanilang Lord's Day? Kasi nga, sunod-sunod po yan. Lord's Day 1, Lord's Day 2, Lord's Day 3. So, pagtatapos ng taon ngayon, Lord's Day 1 uli, yun ang ating kalendaryo. Kaya mahaganda, sa pagsisimula ng taon, nakatid ba ako ng Lord's Day 1, Lord's Day 2? Dapat sa kompleto yung inyong yung inyong schedule. Para kumbaga sa simbang gabi, kailangan kompleto para makapag-asawa. Di ba? Kaya kailangan 52 weeks din kompleto for the year 2025. At ngayon nga ay aaralin natin yung Belgic Confession. Page 69 yan sa inyong Psalter Hymnals. So nandyan meron tayong ilang history na kung paano yan ay nasulat. Gusto ko lang balikan, hindi po ba? Nung nakaraang taon, tinalakay natin yung Heidelberg Catechism. At ito po ay, sabi ko nga, may 52 lesson na tinatalakay natin buong taon. At kung matatandaan natin, ano yung tatlong mahalagang division ng Heidelberg Catechism. Di ba? Unang-una yung misery. Pangalawa ay yung deliverance. And then pangatlo yung gratitude. At kung mapapansin natin, tinalakay natin yung Ten Commandments, tinalakay natin yung Lord's Prayer. Nagpapatunay na hindi lamang doctrine. Binigyan tayo ng magaang na pagkaunawa sa doctrine sa pamamagitan ng question and answers. And then, pinakita sa atin kung paano ito dapat i-apply sa ating pang-araw-araw na buhay. Di ba? Nakita natin na ang ating buhay ay naka-structure sa lahat ng teachings ng Panginoon bilang mga mananampalataya. At yon ang layunin ng Heidelberg Catechism. Today, alam ko na ang iba sa inyo ay nakatapos na doon sa ating Belgic Confession sa ating online. Sino ba rito nakapasok doon sa Belgic Confession natin online? Ituturo si Pastor J.I., si Pastor Hill, minsan, di ba? O, pwede na kayong umuwi. Hindi, joke lang. Pero yung nakadaan doon sa pag-aaral noon, muli natin itong babalikan. But this time, sa pamamagitan ng sermon. Kaya nga, ang Belgic Confession ay merong 37 articles. At ang ating bubuin ay 52 weeks. So, i-divide natin ito ron. Katunayan, yung Article 1 na tatalakayin natin ngayon ay may 3 sermon. Hahati natin siya sa 3. At iisa-isahin natin yon. So, Article 1 pa lang, 3 linggo na tayo kaagad. So, yung iba, may mga bahagi dyan na mahaba ang sermon. So, kaya naman natin hahatiin para maging maikli, di ba? So, hindi naman ito sermong mahaba. Just to give you a brief history ng Belgic Confession, ito ang pinakamatanda sa lahat ng confession. Una pa to sa Heidelberg ng 2 taon. Ito ay sinulat in 1561, isinulat ito ni Guido de Brès. Ang spelling niya, Guido de Brès.
Pero kung siya bigkasin, siya Guido de Bray. The Belgic Confession is the earliest of all the Reformed confession. It was written 2 years before the Heidelberg Catechism, which was written 1563, and nearly 60 years before the Canons of Dort. Isipin nyo nauna siya ng 2 taon sa Heidelberg Catechism, pero yung isa naman ay 60 years bago naman isinulat yung Canons of Dort. At yung Canons of Dort naman, tatalakayin natin after ng Belgic Confession. Isa po yan sa yan po ang 3 tinatawag nating 3 forms of unity. Yan ang confession natin bilang continental reform. Pag sinabing kayo reform, hindi po pwedeng sabihin, ako po ay Baptist reform. Maraming klase ng reform. May Presbyterian reform. Pero tayo, meron ding reform sa Canada. Reform daw sila, di ba? TNP reform. Meron din nun. Pero tayo ay tinatawag nating continental reform. At pag sinabi nating continental reform, we subscribe doon sa tinatawag nating 3 forms of unity. Kaya pag tinanong, bakit ba ang inyong government ganyan? Bakit ba ganito kayo? Bakit ganyan kayo? Because yun ang sinasaan ng ating confession, di ba? Kailangan, kung ano yung confession natin, yun yung ating pinapractice. At bilang continental reform, yun po yung ating confession. The 3 forms of unity na siya rin namang panuntunan ng mga church na magiging alliance natin later. Ang church sa Cainta at ang church sa Malolos, kaya tayo nakipag-alliance sa kanila, it's because na parehong confessions ang kanilang hinahawakan. Kaya yung ARCP, pare-pareho tayo. Hindi tayo tayo iba-ibang gobyernong church. Local church tayo, magkaiba tayo sa kanila. Pero ang ating accountability ay doon sa isang confession na ating pare-parehong hinahawakan. Yung nagbabind sa atin. Kaya kapag tayo naging bahagi ng kanilang alliance, may karapatan silang itama tayo pag tayo sumasala roon sa confession natin. At meron din tayong karapatang questionin yung mga bagay na tingin natin ay hindi sinusunod doon sa confession na nagbabind sa atin. Ganon siya tumatakbo. So, mahalaga. Okay? Kaya ko lang naman binigyan ng, nawala ko kasi ako introduction You know? So, ang author nga nito ay si Guido de Bray, who grew up in the Netherlands. He studied under John Calvin. So, itong si Guido de Bray, estudyante ni John Calvin ito. At siya itong sumulat ng Belgic Confession. O yung Heidelberg Catechism, sino sumulat? 2, di ba? Sino? Si Zacharias Osinus at saka sino isa? Si Caspar Olevianus. Wala nang naintindihan. Mahal ka rin kasi alam natin yung history. Alam niyo ba, pag reform kayo, kailangan alam niyo history. Naintindihan natin kung paano ito tumakbo at sinulat, di ba? So, de Bray moved back to the Netherlands after his study. Netherlands was under Spanish rule at the time, which was staunchly Roman Catholic. Yun ang naging problema nitong si de Bray. Isinulat niya ito, ang tawag niya rito, explanation. Isinulat niya itong Belgic Confession nung siya ay nakapag-aral under John Calvin. Gumawa siya nitong explanation na ito at ito ay kanyang pinanuntunan doon sa Netherlands na kung saan siya nag-aral. Ang problema, noong panahon na yon, ang Netherlands ay under ng Spanish rule. At alam natin, kapag Espanyol, katulad ng nangyari sa atin, ito ay talagang Roman Catholic. Kaya alam natin ang mga panahon na yon, kapag ikaw ay kontra sa doktrina ng mga church na nangunguna doon sa bayang iyon, ay persecuted ka. Okay? Pahihirapan ka. So, ito nangyari. At alam ba natin na si de Bray, itong Belgic Confession, ay pinuhunanan
ng dugo. Sapagkat itong si Debray ay pinatay dahil sa akusasyon sa kanya na nagpapalaganap siya ng mga maling aral na hindi pinaniniwalaan ng Roman Catholic. Sa isipan ng Roman Catholic, yung ginagawa nyo mga protestante, yan ay pag-aaklas laban sa gobyerno ng panahon na yun, di ba? Kaya bilang ang namumuno dyan ay Roman Catholic, kapag ikay Protestant at pinapangaral mo yung mga bagay na yan, ay alam natin kung ano kababaksakan. At yun nga, itong explanation na to cost him his life. Kaya siya ay napatay. So, ngayong hapon ay sisimulan natin ang pagtalakay sa Article 1. Okay, mag-alala at maikli lang ire. Lahat tayo kilala natin si Manny Pacquiao. Tama po ba? Sino hindi nakakilala kay Manny Pacquiao? Taas ang kamay. Oh, yun, si Nanay. Nanay Norma. Pero kung hindi nyo kilala si Pacquiao, maraming hindi kilala si Pacquiao, pero kay Nanay Dionisia, kilala nyo lalo, no? Masikat si Nanay Dionisia kaysa kay Pacquiao eh. Si Mami Dionisia, of course, kilala natin, asawa ni Pacquiao, si Chinky, yung anak niya, sino ba? Bebe, sino? Hindi alam ni Bebe. Si Michael, meron pa siyang anak sa labas ngayon na nagbo-boxing, di ba? So marami tayong kilala kay Pacquiao. Siya naging senador, siya naging governor, naging congressman din, di ba? So, tumakbo ng presidente, natalo. So, maraming kilala. Pero, hindi nangangahulugan na kilala natin si Pacquiao. Ibig sabihin, kilala nga natin siya. Agree ba kayo? Ha? Kilala natin sa pangalan kung sino siya, yung mga ibang impormasyon na yun. Pero, hindi nangangahulugan, pag kilala natin isang tao, kilala nga natin siya. Kaya, si Pacquiao, ang tunay na nakakakilala sa kanya, ay walang iba kung hindi yung kanyang mga taong malalapit laan sa kanya. Di ba? Yung mga taong merong relasyon sa kanya. Sila yung kasama niya sa araw-araw. Si Jinky, alam niya kung si Pacquiao yung malakas maghilik o paano. Alam niya kung si Pacquiao yung mabaho pa o hindi, pagkakagalit sapatos. Yun lang na alam. Yung mga bagay na hindi natin alam yun, di ba? Pero yung tunay nakakilala sa kanya, yung tunay na merong matibay na relasyon sa kanya. You can know about a man without knowing him at all. However, you can't know a man without knowing anything about him. Ganon din sa Diyos. We can know all about God without knowing him at all. However, if you do truly know God, you know something about Him. Hindi porkit kilala natin si Jesus Christ, hindi porkit kilala natin si Yahweh, kilala na nga natin ng Diyos. At lahat tayo saksi ng ganyan, di ba? Marami nagpo-profess, kilala ko si Jesus Christ. Pero lahat ng tao kilala si Jesus Christ, di ba? Si Jesus Christ, nung bata yan, si Santo Niño yan, di ba? Nung yan pinahirapan, si Nazareno na yan. Umitim kasi siya. Kaya, depende sa pagkakilala natin kay Jesus Christ. So, ibig sabihin ba na kilala mo si Jesus Christ bilang Santo Niño, kilala mo na siya? Hindi, di ba? Kaya lang, paro lang natin makakilala ang Diyos kung tayo magkakaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. Pero kahit ganun pa man, mahirap pa rin maarok ang Diyos. Tama po ba? Kaya naman buong buhay natin sa mundong ito, nung tayo tinawag ng Diyos, tinawag tayo para maging karelasyon niya at para makilala natin siya ng lubusan. Naintindihan natin. At yung Article 1 ng Belgian Confession ay nagsimula dyan. Nagsimula dyan. Kung paano natin makikilala ang nag-iisa at tunay na Diyos. Buksan niyo po sa inyong Psalter Hymnals. Sabi ng Article 1, we all believe in our hearts and confess with our mouths that there is a single and simple spiritual being
whom we call God. Eternal, incomprehensible, invisible, unchangeable, infinite, almighty, completely wise, just and good, and the overflowing source of all good. Medyo mahaba na konti, pero doon lang tayo sa unang pangungusap. We all believe in our hearts and confess with our mouths that there is a single and simple spiritual being whom we call God. So hanggang doon lang tayo. So merong tatlong mahalagang word na ating titingnan dyan, di ba? Una, yung salitang believe. Mahalaga kasi useless yung lahat ng sino Diyos kung di naman tayo naniniwala, di ba? Napakahalagang binanggit ni Debray yung salitang believe. Pangalawa ay yung salitang simple. At pangatlo ay yung salitang spiritual. Yun muna lang ating i-establish dito. Ang isang maganda, mga kapatid, nag-aaral tayo ng confession. Nakaaral natin na sunod-sunod, hindi po ba? Di ba? Yun ang nakakita nating hindi tama sa mga pagtuturo sa mga nauna nating mga iglesyang sinaniban at naging member tayo, hindi po ba? Hindi nagmi-meeting dyan. Ayaw na basta malagay, andyan lang. Ang sinasabi ko lang, di ba, maganda sunod-sunod. Di ba tayo nag-aaral tayo ng Dust to Glory? Naintindihan natin na ang Bible pala, sunod-sunod. Di ba? Naintindihan natin, every book of the Bible, every facts about the Bible is in order. Sunod-sunod siya. So, napakaganda ngayong intindihin habang tinatalakay natin, naunawaan natin na ang lahat ng ang bagay na dapat ituro sa atin na para maunawaan natin, mahalaga, in order siya. Kaya nga tinatawag natin ang ating pag-aaral sa theology, sa mga reform na tinatawag nating systematic theology. Bakit systematic? Para merong gabay, may sistema kung paano mo inaaral para lubos nating maunawaan at hindi tayo maligaw. Ha? Kaya nga, dito, sa mga nagtuturo ng doktrina, bago mo ituro ang election, bago mo ituro ang predestination, paano mo ituro yung providence, decree, eternal decree, dapat maintindihan muna natin at ma-establish natin kung sino ang Diyos. Diba? Ang Bible, mga kapatid, ay sinimulan sa pagpapakila na sinasabi na meron ng Diyos. Diba? Diba? Gusto nating maintindihan muna natin lahat. Hindi sinulat ng Bible para sabihin, oy, merong Diyos. Para ipakilala natin, i-prove na merong Diyos. Hindi. Kung makikita natin kung paano isinulat ang Bible, in-establish na kagad, there is one God na lumikha ng lahat ng bagay. Ang lahat ay nagsimula sa Kanya. So, mapapansin natin, there is already yung na-establish kaagad yung existence of God. Nandun kaya ang Diyos. Kaya, kung mapapansin natin, sa pagbubukas pa lang ng Belgic Confession, in-establish na kaagad nito ni Debray, that the Belgic Confession not by trying to prove the existence of God, but by assuming the existence of God. In the beginning, God created the heavens and the earth. At kung mapapansin natin sa pagbubukas ng kanyang statement, sa lahat ng article na ito, sinimulan niya, at pamilyar kayo sa salitang ito, di ba? We all believe in our hearts and confess with our mouths that there is a single and simple spiritual being whom we call God. Saan natin narinig yung salitang yan? Yung, we all believe in our hearts and confess with our mouths. Inulit yan ni Paul sa Romans 10. Tama po ba? Sa Romans 10, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Di ba? Yun ang Romans 10:9. At kung mapapansin natin, doon pa lang, dinedeklara natin ang existence ng Diyos. Okay? Dinedeklara natin na merong
na si Jesus ay Panginoon. Doon pa lang in-establish na natin yung mga bagay na dito, ina-establish kaagad ni Debray na meron talagang Diyos. Kaya nga, dito, nung panahon kasing yon, napag-iinitan itong mga protestante. Lalo na nga siya, si Guido Debray. Kaya yung sinasabi niya palagi sa sa mga Spanish authorities na hindi namin nilalabanan. Hindi namin nilalabanan ang church. Hindi kami mga rebelde. Kaya nga tawag nito explanation, ipinapaliwanag lang namin na kung sino ang tinuturo yung Diyos ng Biblia, siya rin ang tinuturo namin Diyos. Diba, Ate Mercy? Ha? Nabaksak na ulo ni Ate Mercy. Kaya, diba? Yun ang mismong itinuturo niya. Kung sino itinuturo ng Roman Catholic, hindi po nag-iiba. Yun din ang itinuturo. At saka, ang in-underline niya yung similarities na ang itinuturo nila, ang kinoconfess nila, that there is a single and simple spiritual being whom we call God. Napakahalaga nitong statement na to, mga kapatid. Tayo, monotheist. Ha? Pag sinabi nating monotheist, ano ibig sabihin? Single God lang. Di ba? Ha? Naniniwala ba tayo? Baka sasabihin nyo, oy, Pastor, tatlo ang Diyos. God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. So, mali na kaagad tayo doon, di ba? Pag sinabi nating monotheist, meron lamang tayong San Diyos. But the true God, the one true God, has three persons, di ba? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero they are one. Kaya huwag kayong magkakamali sa ilan ng Diyos? Tatlo. Mali na, di ba? There is only one single and simple spiritual being whom we call God. Kaya malinaw na sinasabi ni Debray, hindi kami nagtuturo ng bagong Diyos. Kasi, yun ang kanilang, bago yung tinuturo niyan, parang tayo nung unang lumabas. Bago yung reliyon na yung reform. Hindi totoo yan. Nagkakalat na naman ng bagong turo. Yung tropang yan, nagtayo-tayo ng reform. Bagong turo yan. Kaya nagkakamali sila sapagkat sila ang bagong turo, di ba? Titingnan natin, ang original na turo talaga ay ang turo ng reform. Kaya napakahalaga. The question for everyone today, this afternoon, is not whether you believe in God. The question is whether we believe in the God of Moses, we believe in the God of David, and we believe in the God to whom Jesus is one. This is the God whom Guido Debray believed, the God of the Bible. Ha? Kaya mahalaga, when we preach God of the Bible through Belgic Confession, nakakasiguro tayo na talagang we preach the God of the Bible. Hindi yung God na itinuturo ng Roman Catholic. Hindi yung God na itinuturo ng Iglesia ni Cristo. Because pare-parehong Bible yan. Ha? Pag tinanong mo, Iglesia ni Cristo, maging Jehovah's Witness, hinahawakan din nila yung scripture natin, pareho. Pero iba yung kanilang paniniwala. At yun ang danger ng mga church na hindi naniniwala sa confession. Sa mga creeds, na kanilang danger. Kasi may tendency sila na sabi nga kanina ni Pastor Eugene, humiwalay. Bakit? Tinatry nilang ipaliwanag ang God sa kanilang sariling pagkaunawa. At yun ang problema. Di ba? Nakikinig tayo sa mga taong ganoon. Pinipreach ang Diyos base sa kanyang pagkaunawa sa Bible. Because alam niya, marami na ako nabasa, marami na ako naintindihan, nabasa ko na lahat, alam ko na yan. So, hindi ko kailangan ng confession. Ipipreach ko yan base sa aking pagkaunawa. Lahat ng kulto,
doon nagsimula. Unti-unti mawawala yan. Bakit? Because he's not submitting to the authority of the Scripture. Yun lang ang masagot. Hindi ka nagsasubmit. Dapat nag-humble ka. Dapat kinikilala mo na iyang mga bagay na hindi sinasaad ng Scripture, iyan ay bahagi ng church. Bahagi ng heritage ng ating pagiging Kristiyano. Mga kapatid, hindi po kita ay naniniwala sa confession katulad itong Belgic ay sinasabi nating hindi ito ang Bible. Ito yung nabuo gawa ng Bible. Ha? Kaya lang, bilang CRCC, bilang Reform, dito natin ini-interpret, dito tayo naniniwala, kino-confess kung ano ang interpretasyon ng Bible base sa ating confession. So, kilala mo ang church, siya yung Reform, dahil ito ang kanyang confession. Maalala mo ang Unida, kaya siya Unida because meron siyang green book. At yun ang kanyang confession. So, nakita natin, hindi na natin sila pwedeng tirahin pa sa mga bagay na yun. Kasi yun ang kanilang confession eh. Di ba? Yun ang kanilang pinaniniwalaan. So be it. Pero hindi yun ang ating pinaniniwalaan. Kaya walang saysay na makipagtalo sa kanila. Bakit? Kasi iba yung confession nila eh. Iba itong confession natin. So, pangalawa, the God is simple. Ano ba pagkaintindi natin pag sinabi nating God is simple? Noong araw, sabi tinasal, bakit ba nagustuhan mo si Miss Irma Rebullar? Kasi she is very simple. Hindi nagme-make up. Hindi mo makita ng make up yan. Palagi may panyo sa likod. Very simple lang. Talagang hindi lalabas ng bahay. Simple-simple. Walang kalandi-landi sa katawan. Ay, tama ba yung term? Mali. Pero yun talaga. Ibig sabihin, di ba ganoon? Walang kaartihan. Walang kaartihan sa katawan. Very simple. Mga kapatid, kapag narinig natin yung simple na salita, ganoon din nasa isip natin. Tama po ba? Tama. Ang Diyos natin, simple lang yan. Kaya kahit sino pwedeng lumapit dyan. Yun ang ating parang nagbabago yan. Narinig ko na si Pastor Eugene, napapunta na rin ako rito. Balik ulit ako dito. Di ba? Palaging nababago yan. Kaya yung Diyos natin, dahil siya ay simple God, kaya tayong abutin yan. Kasi simple lang siya. Hindi siya mahirap kausapin. Mga kapatid, hindi po yung tungkol doon. By saying that God is simple, it is not about our understanding of Him or about His character. By saying that God is simple, the confession is really saying that He isn't divided within Himself. Naintindihan niyo yun? Hindi siya divided within Himself. Di ba, katulad ko, pag ako'y tinanggal mawa, si Kuya F, tinanggal mo na isang kamay, magbabago pa pangalan niya. Siya pa rin si F, matadagdagan lang si F Putol. Di ba? Pero yung pa rin pangalan niya, si F pa din. Di ba? Ganon yun. Kung baga, hindi mo mawawala yung kanyang katatauhan, yung kanyang identity. Pag sinabi nating, si F, natanggalan ng kamay, natanggalan ng paa, si F pa din yun. Pero hindi natin pwedeng ilipat yon kung paano natin nakikilala ang Diyos. Because God is simple. Ang ibig sabihin, palagi nating narinig, God is loving. Tama naman, sinabi rito, di ba? God is merciful. Tama rin. Yung dalawang yun, bilang mga tao, ang tendency natin, palagi nating pinagbinibigyan din yung isa over sa isa. Ganon ang klase ng mentalidad na meron tayo di ba? Kahit sa mga tao, kung sino yung gusto nating kaibigan, lagi natin hindi ba gusto ko, ano ba yung salita ng kanta? Gusto ko mabait, pero medyo bastos. Di ba? Nakarinig niyo ba yung kantang yan? Ha? Hindi, meron.
Ang gusto ko sa lalaki, mabait, pero, ha? Magino, ayun. Sorry. Tinitingnan ko lang kung alam nyo o hindi. Pero tama, di ba? Ganon tayong tumingin sa mga karakter ng tao, di ba? Hindi, mas gusto ko yan, kahit sabihin mong siya medyo slow, medyo mabait naman, di ba? Laging ganon. Pero mga kapatid, hindi natin pwedeng ibigay yun sa Diyos. Pag sinabing God is simple, kapag sinabi nating ang Diyos ay loving, hindi natin po pwedeng bawasan yung kanyang pagiging just na God. Natindihan niyo sinasabi ko? Kapag ang kilala nating God is loving at hindi just, hindi siya yung God ng Bible. Naintindihan natin mabuti? Mahalaga na naintindihan natin na yung pagiging just, pagiging merciful, pagiging loving, lahat yan pare-parehong karakter ng Diyos na gumagana sa lahat ng kanyang ginagawa. Hindi pwedeng magkulang. Lahat yan gumagana to the fullest. Hindi po pwedeng, si Yahweh ang Diyos ng Old Testament malupit. Di ba? Pero pagdating ng New Testament, mabait na, loving na. Di ba ganyan ang preaching ni Ed Lapis? Na yung si Yahweh nung panahon na yon ay sobrang yung malupit na Diyos. Pero kaya hindi niya masabi na para sinasabi niya, ang Diyos ng Old Testament ay hindi kapareho ng Diyos ng New Testament. So magkakaroon na tayo ng problema. There are three God. Yun ang mangyayari ngayon, di ba? So ibig sabihin, hindi pala loving yung si Yahweh ng Old Testament. So, mali na kaagad yung ating doctrine pagdating doon katuruan. Kaya rito, mahalaga na intindihan natin that God is simple. This means that He is never in a position of being torn between mercy and justice. Okay, ang Diyos naaawa sa atin, nahahabag sa atin, pero tandaan nyo, paparusahan ka pa rin. Tama po ba? Hindi ko pwedeng bawasan ng parusa. Kung ano ang parusa, yun pa din. Pero naaawa ako sa iyo. Pero mahal kita. Hindi mo pwedeng magkulang. Hindi po pwedeng i-level natin. Lahat yan, ang Diyos ay loving, merciful, just. Hindi natin pwedeng Kaya yun ang ibig sabihin ng God is simple. Naintindihan natin mga kapatid? So, pangalawa, hindi ko na binasa yung mahalaga rito. At panghuli, third, He is a spiritual being. Ang Diyos ay espiritu. The fact that God is spirit means that He has no form. Wala siyang katawan. Hindi siya nakakita ng ating human eye. God the Father is Spirit. God the Son is Spirit. Bago nagkaroon ng katawan, bago dinagdagan ng katawan, and the Holy Spirit, alam natin, Spirit. Lahat sila, nandoon yung lahat sila ay Spirit being. Kaya lang ang ating Panginoon, ang ating Diyos, ang ating Panginoong Kristo ay nagdagdag ng katawan sa Kanya. Ano ang purpose? Yun din ang layunin nito. Para lubos nating makilala ang Diyos. Tama po ba? Para yung the Word became flesh, di ba? Ako ano yung sinasabi pagpapakilala ng salita ng Diyos, nagkaroon ng katauhan sa pamamagitan nino, the second person of the Trinity, God the Son. Dahil ang Diyos ay Espiritu, kaya kung titingnan natin, tayo lang sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang masasabi nating both
spiritual and physical. Sa lahat ng nilikha ng Diyos. Bakit? Ang aso, walang kaluluwa. Kaya yung mga sasabi dyan, sana sa kabilang buhay, kasama ko pa rin ito, makikita ko pa rin itong aking doggy. Si Herc o kaya kung sino man. Walang kaluluwa yung aso. Dahil hayop yun. Ginawa sila na ganon, physical lang. Dito lang sila sa mundo. Pero hindi ko pa rin alam Sana nga, si Herc kasama pa rin ni ano. Teka, asawa nga, hindi mo na asawa. Aso pa. And then, kung titignan naman natin ang angels, nilikha rin ng Diyos ang angels, pero sila ay purely spiritual. Wala rin silang body. Kaya, napakaganda, di ba? Ang tao lamang ang nilikha ng Diyos na merong katawan at merong espiritu. Sabi nga ni C.S. Lewis, tayo raw ay parang mga palaka. Alam niyo yung palaka? Kilala ko yun, nung mga sayo natin nung nakaraang Christmas party, ang daming palaka na nakalat. Sabi, di ba ang palaka nabubuhay sa tubig, nabubuhay sa lupa, di ba? Ganon din ang mga tao. Tayo ay nabubuhay sa ating physical realm at nabubuhay tayo sa spiritual realm. Kaya naman, dahil ang Diyos ay espiritu, dahil tayo may espiritu, we can communicate with God. Kaya kung matatandaan nyo, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, God is spirit and His worshipers must worship in spirit and in truth. Truth and spirit. Bakit? Because God is spirit. Di ba? Kaya kanina, kada serong plug natin nasabi, palaging tinitingnan yung ating soul, yung ating kaluluwa. Ano nililis ng Diyos? Yun na muna ng ating panloob. At yung manifestation ng panloob, makikita na lang kung tunay nga sa kanyang panlabas. Laging nagsisimula sa panloob. Pero sa Bible, palagi kasing ginagamit yung mga language na nagde-describe sa God, di ba? Kaya nga sabi ng Bible, no man can see the face of God and live. Tama yun, di ba? Pero sinasabi rin palagi, Noah found favor in the eyes of the Lord. Sabihin tayo, di ba may mata? Sabi ng Bible may mata. You brought your people Israel out of Egypt with signs and wonders by a mighty hand and outstretched arm. Nakita mo, may kamay. Ano mo sasabihin espiritu? May kamay, may mata, may tenga. Pero tandaan natin, palagi natin sinasabi, ang Bible nagsasalita, yung biblical language, hindi natin pwedeng i-compare, di ba? Ginagamit niya yung mga bagay na yon para ipakita lang, dinidescribe niya ang Diyos sa pamagitan ng naiintindihan natin. Siyempre, alam naman natin, kapag merong tenga, alam natin, narinig tayo ng Diyos. Pero hindi nangangahulugan na meron siyang tengang katulad natin. Tama po ba? Dapat ganon. These are poetic and obviously so. This is just God's way of explaining to us what would otherwise be unexplainable. So, ang magandang ginawa ng Diyos ay nung nagkatawang tao mismo ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi yung Espiritu nagkaroon ng katawan. Tama po ba? Noong panahon ng Old Testament, na kaya nga, di ba, pinag-aaralan natin, palaging mga anino lamang. Ang Panginoong Jesucristo na darating sa mundong ito ay naroroon na hindi sa katawan, kung hindi sa pamamagitan ng lahat ng mga ginagawa ng mga Israelita. Di ba? Yung kanilang tabernacle, yung lahat ng mga, yung haliging apoy, mga presensya ng Diyos. Kaya may mga Christophany. Tama po ba? Tinatawag natin Christophany, Theophany. Yun yung mga Diyos na nagkaroon ng physical na manifestasyon, di ba? Pero hindi yun ang kanyang gumamit siya ng ganoong
uri ng pagpapaliwanag para lang makita na ang Diyos ay palaging kasama ng kanyang bayan. Pero hindi po ganoon ang ibig sabihin. Pero yun po ay sinakatuparan ng Diyos nung mismo ang Diyos, the second person in the Trinity, ay bumaba sa mundong ito noong Pasko at nagkatawang tao. At iyon, sana nga nakita natin talaga ang Panginoong Jesucristo, di ba? Sana nga may video. No? Sana may video na nakita natin. Nung kaya tanong kasi, nung kayang tinawag niya si Lazarus na lumabas sa ano doon, di ba nakalibing na si Lazarus? Di ba nakalibing na nilang araw, di ba mabaho na, masangsang na raw ang amoy, sabi ng, ano kaya reaksyon ng mukha niyang Panginoon? Lazarus! Hindi kaya nakaganoon, di ba? Imagine natin, di ba, yung mga bagay na nangyayari kung siya may katawan. Pero, bakit ba niloob na wala kang picture? Sabi, pinahirapan pa tayo ng Panginoon. Nagdumating si Jesus Christ, pinakita sa ibang tao, ba't sa atin hindi pinakita? Pero yung description, ano sinasabi ang Panginoon sa Kristo ay malungkutin, alam natin, nakaka-relate tayo sa ating pakikipagrelasyon. Alam natin kung ano yung malungkot, di ba? Alam natin kung ano yung masaya. Alam natin kung ano yung matakaw. Alam natin kung ano yung lalaki o yung babae. Dahil nagkaroon ng nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo. So sa lahat ng ito, God is simple, that He is a spiritual being, nagkatawang tao. Ano ang obvious sa atin? God obviously wants to be known. Gusto ng Diyos na makilala natin siya. Di ba? At sa Article 1, de Debray, ipinakikilala niya sa atin na ito ang Diyos ng Biblia. Hindi na natin kailangan basahin ang buong Bible. Kung may oras tayo, basahin natin. Yun ang kaprasong assignment nyo. Basahin mo Ezekiel, hindi nyo na mabasa eh. Pero ngayon, ang kinaganda ng confession, sa pamagitan ng article na ito ang sinasabi ng Biblia about our one true God. That He is simple, He is spiritual, at obviously, gusto niya na makilala natin siya. Part of knowing Him is knowing about Him. We have to get to know Him as He otherwise, rather than us being made in His image, we will remake Him in our image. Bakit ba kailangan nating makilala ang Diyos? Para ano? Di ba? Para maging angkop tayo sa Kanyang imahen. Pinag-aralan natin yan nung una, in His image, di ba? Yun ang layunin. Para maging bearer tayo ng wangis ng Diyos. Yung Kanyang likeness, yung Kanyang image na meron tayo kasi tayo nilikhang kawangis ng Diyos. Pero kapag hindi natin lubos na kilala ang Diyos, nandoon ang danger. Kasi baliktad. Pinipilit natin gumawa ng Diyos na aayon sa ating sariling imahe. Imbis na tayo ang kumonform sa imahe ng Diyos, kapag hindi natin siya nakilalang mabuti, gagawa tayo ng Diyos na conform mismo sa ating simple na imahe. Kaya sa Article 1 pa lang, napakahalaga na. Naintindihan natin that God is simple, He is spiritual, at gusto niya na makilala natin siya. So sa susunod na linggo, pag-aaralan natin yung the rest ng Article 1, that God is eternal, incomprehensible, invisible, unchangeable, infinite, and almighty. Iyon ang ating pag-uusapan sa susunod na linggo. So tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng aming narinig. Tulutin mo po, Panginoon, na magkaroon po kami ng pagnanasa na sa bagong panahon na ito na ang Belgic Confession ay aming gagamitin to know more about you,
ay magkaroon kami ng pagnanasang samantalahin ang sitwasyon na ito. Na hindi namin kaligtaan ang bawat linggo na marinig po namin ang mahalaga na tinuturo ng Biblia about sa aming Diyos na sinasama at pinaglilingkuran. Amen at Amen.